Hello Carwalas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Panibago tayong position ko ngayon for today's video kasi tinatamad ako mag-edit kaya pronto lang to. Bawal na edit-edit, nahihirapan akong umedit. Ngayon pag-uusapan natin yung best, what do you mean? Top 5 na Pilipina na nag-represent sa Miss Grand International beauty contest. O, pag-usapan natin yan. Kung para sa akin, kung sino yung top 5 ko. Syempre, pwede rin kayong maglatag ng iyong top 5 kung sino simula 2013 hanggang 2024 hanggang ngayon. Kung sino para sa inyo yung top 5 ninyo na pinakabongga na ipinadala ng Pilipinas sa Miss Grand International. Ngayon, magsisimula tayo doon sa aking number 5. Number 5 sa aking listahan sa isa sa pinakabonggang at mga magaling na ipinadala ng Pilipinas sa Miss Grand International ay si Roberta Tamundong. Si Roberta Tamundong na very bata, maganda, kabugera, singer, dancer, talented girl ng bonggang-bongga. Isa siya sa mga magaganda at saka mga kabugerang ipinadala natin sa Miss Grand International. Talagang ayaw niyang pakabog, eksena. Pero nung lumaban siya sa Miss Grand, parang parang nag-hold back. Parang may kulang pa. Siguro kulang sa experience kasi nga bagets nga itong si Roberta Tamundong. Wala naman akong issue doon sa pasarela niya. Yun nga lang sa pasarela niya parang may routine siya tapos nag-hold back siya ng very very light. Tapos napapansin mo yon. Although, kahit na gano'n yung eksena niya, paborito pa rin talaga siya ni Mr. Nawat sa edisyong iyon ng 2022. At talagang lumaban din talaga siya ng bonggang-bongga. At nagka-placement nga siya, top 20 placement, tapos nalaglag siya sa top 10, may nag-resign, kinuha talaga siya ni Mr. Nawat para gawing PIP runner-up si Roberta Tamundong, kasi nga, siguro nabonggahan din talaga si Mr. Nawat kay Roberta sa personality, tapos talented, ginawa ni host, pagka 2023, o diba, kung may talent ka talaga, at talagang kung gusto ko talaga ni Mr. Nawat, ay talagang hindi kanya pababayaan at talagang kukunin ka ng bonggang-bongga. Ayun, number 5 yun sa aking listahan. May number 4 sa aking listahan ay si Miss Parul siya. Miss Grand or Binibining Pilipinas Grand International 2015. Oh my God. Ibang klase ang babaeng ito. Napakaganda. Nakita ko sa personal. Ang gold ng kulay. Parang ako. As in, ang ganda ng kulay niya. Proportion. Ito ang isa sa mga mahigpit na kalaban ni Pia Wurtzbach noong 2015 talaga. Kabog na kabog. When it comes sa pasarela, mas gugustuhin ko yung pasarela niya kaysa kay Pia. Nung Binibining Pilipinas kasi kabog talaga, ang ganda ng katawan. Talagang balakangan. Morena. Although may halo siyang Indian. I don't know. Indian Parul siya nga yung ano niya ang ganda. Tapos nung lumaban siya sa Miss Grand International, ay talagang pasabog. Ganda. Type ni Nawat ang mga beauty na morena na nire-represent ang Pilipinas sa Miss Grand. Talagang mataas ang placement. Bonggang-bongga ang kumbaga gustong-gusto niya yung mga morena beauty na nagre-represent ng Philippines. Kaya si Parul siya talagang ginawa niya talaga ang lahat. Hindi lang sa beauty, magaling din siya sa lahat ng aspeto when it comes sa pageant. At nagtapos nga siya bilang third runner-up sa Miss Grand International 2015. Nakakaloka nga to. Trivia lang to guys Yung 2015 kasi, yung nanalong Miss Grand, na dethrone. Yung ipinalit yung Australia noong 2015, na dethrone din. Tapos yung second runner up, hindi niya tinanggap yung corona. So officially si Parul siya ang Miss Grand 2015. Feeling ko lang kasi nga I don't know kung in-offer naman sa kanya, pero naubos na kasi. Diba? Nakakaloka. Yung mga aso, sumasang-ayon sa akin, nakakawindang. Kasi ang ingay-ingay nila, nakikisabay din sila sa ingay ko. At ayaw din pakabog. Ayun, number 3 sa aking listahan, para sa akin, yung mga ipinadala ng
ano ba tawag doon? Ipinadala ng Pilipinas sa Miss Grand International ay si Miss Samantha May Bernardo noong 2020. Alam niyo naman si Samantha May Bernardo ay binili niya ang franchise at hindi kasi nagpadala ang binibining Pilipinas. So, yung lola mo, ay akong bibili ng franchise, akong lalapan. Mga ganon. Panalo. At alam naman natin si Samantha May Bernardo ay talagang kabog at tsugog na tsugog talaga when it comes sa performance. Wala na tayong pag-uusapan dyan at pak na pak. At talagang pinaghandaan talaga ni Samantha May Bernardo ang edisyong iyon ng 2020, the edisyong pandemic, at very controversial ang nangyaring Miss Grand kasi nga nagtapos siya bilang first runner-up. Si Abina Apia ang naging Miss Grand International, which is the US of A. So, madali i-justify kung bakit naligwak si Samantha Bernardo. Hindi ako nagdalawang isip at, bakit? Wala akong ganong moment kasi alam na alam ko na hindi mananalo si Samantha. Charot lang. Charot lang. Wala lang. Alam na alam ko sa sarili ko lang na hindi mananalo si Samantha Bernardo at that time. Ayoko nang i-explain kung bakit, pero ako yung siguro isa sa mga Pinoy na nung tinawag na first runner up si Samantha Bernardo ay okay lang. Okay, ganon. Oh. Congratulations. Palakpakan. Ganon lang yung reaction ko. Kasi sabi ko, kahit sino dyan sa 5 ang manalong Miss Grand, pero hindi talaga sa Samantha. Kahit Pinoy ako, I know. Pero syempre, nakita naman natin yung performance sa Samantha. Talagang kabog na kabog talaga. Swimsuit competition, evening gown competition, speech, Q&A, lahat. Ace. Ganun talaga. Ayun talaga yung ibang mga Pinoy nahihirapan. Bakit? Na what? Grabe yung bashing ng Miss Grand at that time. Pero ako, deserve. Ganon talaga yung reaction ko at alam naman ninyo yan. Ngayon, ang mga number 2 sa pinakamalakas na pinadala ng Miss ng Pilipinas sa Miss Grand International ay si Nicole Cordovez noong 2016. O, diba? Si Nicole Cordovez na dapat ay pang Miss Universe ang atake. Actually, guys, para sa akin, nung isa sa mga favorite ko si Nicole Cordovez noong 2016 at hindi talaga si Maxine Medina, pero talagang kinabog talaga siya ni Maxine Medina sa beauty. Pero when it comes sa Q&A, kumbaga IMG era, si Nicole Cordovez yun, pero hindi kinabog talaga siyang beauty ni Maxine at that time ng bonggang-bongga. Kasi wala namang pwedeng manalo at that time kasi ayoko naman kay De Leon manalo. Ay, Puriagaba. Ay, si De Leon ba yun? Sino ba yung natin? Si Kylie Versosa. Okay na siya sa Miss International talaga yung peg niya at ng 2015. Tapos sino ba yung mga kalaban nila? Basta si Nicole Cordovez, gusto ko siyang sa universe talaga siya mapupunta ng 2016. Binigay siya sa Miss Grand. So malakas siya kasi when it comes sa communication skills and everything, baga kakabogin nga lang. Ang iniisip ko, magugustuhan kaya ito ni Nawat, yung mga beauty na ganito noong 2016. Nagustuhan naman siya ni Mr. Nawat, pero nga nanaig talaga ang beauty ni Indonesia. Kaya ang ending, first runner-up lang din si Nicole Cordovez kahit na alam nyo naman na magaling ang performance, evening gown. Very Miss Universe ngayong atake ni Nicole Cordovez doon sa Miss Grand. Pero it's okay lang naman sa akin na first runner. Naka-move on na rin agad ako kasi si Indonesia nanalo at that time, diba? Kasi yung mga audience, binu talaga doon si Nicole Cordovez kasi nga dahil sa pagsagot niya kay Donald Trump. Mas pipiliin niya si Donald Trump kaysa kay Hillary Clinton. So, kumbaga, hindi maganda sa pandinig ng mga Amerikano. Kasi sa USA yung ginanap ang Miss Grand International at that time. Kaya, ayun, first runner-up lang yung lola nyo. Pero siguro, kung sa ibang lugar yon, feeling ko lang din pero kung sa ibang lugar ginanap yun at hindi sa USA at hindi nakatanggap si si Nicole Cordovez ng pambubo sa mga Amerikano, panalo siya. Syempre, at that time ay mabango talaga ng bonggang-bongga si Hillary Clinton. Kaya, ayun, si Indonesia ang pinaboran sa yung edition. Pero, bumawi si Mr. Nawat. Bumawi siya ng bonggang-bongga. Si Nicole Cordovez ang ginawa niyang host sumunod na taon, 2018. At talagang ginawa niyang professional host si Nicole Cordovez. Tapos naging sa Showtime. Talagang
kinukuha niya lagi si Nicole Cordobes para mag-host ng Miss Grand events, whatsoever man yan. Kasi alam niya at naniniwala siyang super talented talaga si Nicole Cordobes. At hindi siya nanghihinayang kasi ginawa naman niya first runner-up at masikat pa nga si Nicole Cordobes kaysa doon sa winner. Diba? Pero wala naman akong ano doon kasi beauty contest doon eh. Kailangan mo din talagang umayon doon sa mga pagkakataon. Hindi pwedeng sumalungat ka kasi hindi ka magiging bongga. Ay hindi na sana pinag-usapan ang Miss Grand kung pinanalo nila si charot na. Hindi na sana ganun kasikat at very controversial ang Miss Grand kung hindi sila nagkokorona ng mga controversial queen. Mga ganun. Pero nakita naman natin na sinuportahan, minahal ni Mr. Nawat si Nicole Cordobes ng bonggang-bongga. Alam niya ng mga pageant fanatic talaga na nagkasubaybay sa Miss Grand International dahil love na love niya talaga si Nicole Cordobes. At para sa akin, ang pinakabonggang ipinadala ng Pilipinas sa Miss Grand International ay sino? Yes! Tama kayo. Si Nikki Di Mora. Charot! Si Samantha Panlilio. No! Siyempre, walang iba kundi si Eva Patalinhog. Sabi mo. Charot lang. Para sa akin, ang the best na pinadala ng Pilipinas sa Miss Grand International ay si Gio Piazza. Ito, 2024. Dito ako, when it comes sa performance, confidence, beauty, talagang nakaka-grand siya. Ang daming may doubt, may doubt ako sa sarili ko dati. Hindi sa kay CJ ako may doubt May doubt ako sa sarili ko na kung magugustuhan ba siya ni Mr. Nawat, yung beauty niya. Pero so far sa experience, sa nakikita ko na ipinapakita ni CJ Opiasa ay talagang siya ang pinakabonggang ipinadala ng Pilipinas sa Miss Grand International. Grabe. Alam natin na hindi tayo ipapahiya. Alam natin na hindi tayo pababayaan ni CJ, ilalaban niya tayo ng bonggang-bongga. At alam mo yun, yung ang dami niyang styling, ang dami niyang mga eksena, ganito mukha ko ngayon, ganito bukas, eksena. Di ba? Walang budol baga. Unlike kasi nung sila Nicole Cordobes before at saka sina Samantha Bernardo, iisa lang yung styling nila, as in kulot-kulot wavy, tapos eto lang, tapos ganun-ganun lang. Parang mula umpisa hanggang dulo, ganun lang yung mga buhok niya. Pero si CJ, pak na pak talaga. Kaya nakaka-uplift na suportahan ang mga ganitong mga Pinay na ininilaban ang Pilipinas ng bonggang-bongga. Ang saya na suportahan si CJ. Kumbaga hindi ka manghihinaya, manalo man o matalo. Masaya siyang suportahan. Kasi ipinapakita niya kasi yung gusto nating makita. Yung unpredictable yung galawan, pero wow! Ganon yung mga gusto ko sa mga beauty queen, yung inaalam kung ano yung pupuntahang pageant tapos hindi magpa-keme-keme. Bongga ka dyan, CJ. I love you, CJ Opiasa. At sana magtagumpay ka. Sana maiuwi mo ang Golden Crown para sa Pilipinas. Para, di ba? Alam naman yung goal ni Miss CJ Opiasa, di ba? The first ever Miss Grand International from the Philippines. So, yun ang goal, di ba? At naniniwala ako doon. Imamanifest ko yan sa sarili ko. Pero, syempre, knowing the pageant, Mr. Nawat, so, alam nyo na guys, don't expect too much. As long as inilalaban tayo ni CJ Opiasa sa Miss Grand International, para sa akin siya pa rin ang pinaka-bongga at pinakakabog na Pilipina na lumaban sa Miss Grand International. There you go guys, kayo guys, sino yung top 5 ninyo or top 3 ninyo na best Pilipina na nag-represent sa Miss Grand International? Comment down below lang kayo para pag-usapan natin yan. Maraming salamat, this has been Gaisel Ortega. Paalam!